Sige na naman po, oh. Ano? Para kay Nick, mahal na mahal niya po ang bata. Hayaan niyo na pong manatili dito sa Trudy's. Ha? Shed, lumabas ka! Ano ba ginagawa mo? Nakakahiya ka! Sino sa atin ang mas nakakahiya? Ikaw! Anong ginagawa mo rito? Ha? Ba't nandito ka pa, ha? Napakaswerte ko ng lalaking mamahalin niya. Ayaw. Eh di, ang swerte mo pala. Balita ko, sinugot mo na si Ronnie? Opo. Sigurado ka? Wala na si Mig sa puso mo? Huwag mong dayain si Ronnie, anak. At higit sa lahat, huwag mong dayain ang sarili mo. Andito na kami. Yes, Mama? Anong sa atin, Balae? Sandali lang. May darating pa. Ah, sure. Trudis. Nararamdaman ko, ha? Na pinagkakaisahan niyo kung lahat dito. Mga sinungaling kayong lahat! Sinabi niyo sa akin, wala na yung batang yan dito. Bakit niyo ako sinusway, ha? Bakit? Ako, pasensya ka na, Balae. Kasi hindi lang namin talagang maatim na paalisin ang bata. Ang akala naman namin mapapalambot niya ang loob mo because she is really a very nice girl. At saka, apo mo pa rin siya, Balae. Pero if you feel strongly about it, papaalisin natin siya. Honey, tawagan mo na si Ched. Hindi yan ang sinasabi ko, hindi. Hindi? Hindi. Anong gusto mo sabihin, Balae? She can stay here. Talaga po? On one condition. Anong kondisyon, Balae? She is to stay away from me. Hindi ko naman may tatanggi na anak nga siya ni Nick. Tama lang na nakatira kami sa iisang bubong. Siguruhin niyo lang na hindi kami magkikita niyan. Ah, Ma, tanong lang, no? Why the change of heart? Hindi naman ako masamang tao. Naalala ko lang yung makukonsensya yung kaluluwa ni Nick kung paalisin ko yung batang yan. Ayoko lang ng marumi and keep her away from me. Oo, naiintindihan namin. Naiintindihan natin? Naiintindihan niyo? Opo. Okay? Opo. Naiintindihan mo, Inday? Okay, good. Naiintindihan namin. Kain na! Ay! Umaray ka. Tama yan. Alam mo, tama na. Talo ka na. Hindi ako susuko. Masokista ka ba? Hanggat hindi ka namamatay, hindi ka susuko. Lalaban ako kahit ikamatay ko pa. Tanga ka na. Bakit naman? Kapag tapos na nangyari kagabi, kung may natitira ka pang pag-asa, nawala na. Bakit ba ikaw ang problemado? Problema ko to eh. Akong bahala dito. Manda ka. Hindi pa tapos ang laban. May huling hirit pa ako. Hindi siya pwede matulog sa kanyang kwarto. Lalagyan ko ng gamit ko yon. Hindi rin po kasi siya pwede dun sa maliit na kwarto. Naaalala nung bata yung landslide. Medyo na-trauma po kasi. Eh, ganun naman pala. Eh, ba't hindi na lang sa kwarto mo? Di ba malapit ka nang umalis? Alam mo, Mama, hindi siya pwedeng magstay sa guest room kasi doon nagsistay si Mama.
Baka pwede naman siya dun sa kwarto namin ni Sugar. Pwede yun. Ma, ayoko nga. Ano ba? Kung ganun, saan matutulog si Trudis? Kung okay lang po sana sa inyo, kung pwede, doon na lang po sa kwarto namin si Trudis. Total, may double deck naman po doon. Sa maid's quarter? Sige po, gusto ko naman po makasama si Yaya Lev. Oh! Pwede. Bagay. Sige, doon ka na lang, Trudis. Total, ikaw naman ang may gusto, di ba? Magandang araw po, ma'am. Magandang araw din sa'yo. Kamusta kayo dito? Okay naman po. Ang kita, kamusta? Maayos naman po ang kita. Good. Ma'am, pwede ko po ba kayong makausap? Tungkol sa pagkamatay ni Sir Nick. Anong alam mo tungkol doon? Alam ko po kung sino may kagagawan sa pagkamatay ni Sir Nick. Sino? Pinsan ko po si Migs. Matagal na po siya may gusto kay Ma'am Honey. Para mapalapit kay Ma'am Honey, kinaibigan niya si Sir Nick. Para makuha ang loob nito, ginawa siyang driver at bodyguard ni Ma'am Honey. Nung nahuli sila, lalo siya nagalit dahil sinasanti siya ni Sir Nick. Doon niya naisip na iligpit si Sir Nick. Sabi pa niya na umalis siya, makikipagtuo siya kay Sir Nick. Magkamatayan na kung magkamatayan. Hindi po magagawa ni Kuya Migs yun kay Papa. Kasi hindi niya naman po mahal si Tita Honey, kundi si Tita Ched. Shh! Anong ginagawa mo dito? Alis dyan! Liz! Bakit pinapabayaan mo si Trudis na makalapit sa usapan kanina? Ayun! Narinig tuloy ng bata yung pinag-uusapan. Ano sa palagay mo? Kaya ko bantayan yung bata 24 oras? Hoy! Yun ang trabaho mo, pwes yun ang gawin mo. Alam mo, buti nga pumayag pa si Mama na dito siya matulog eh. Na dito siya tumira. Alam mo sa pinagagawa mo? Mapapalayas pa yung dito. Hindi ko nga sinasadya. Ano ka ba? Gusto ko lang naman kasi malaman kung ano yung sinasabi ni Alvin kanina. Oo nga, oo nga. Gusto ko rin malaman ano yung motibo ni Alvin para sabihin yun. Teka lang bakit niyo pa kasi inaalala yan? Hindi ba't pabor yung sinasabi niya para sa atin? Tsaka, pwede ba? Huwag niyo na akong pag-initan. Magpasalamat na lang kayong dalawa na Diyos ko, salamat naman at umayo na ang swerte sa inyo ngayon. Oo nga naman, honey. May punto doon si Precious, ha? Pero teka nga, ano ba namang malay niyo kung totoo yung sinasabi ni Alvin? Na may gusto sa akin si Migs. Tama. Libre ang mangarap. Hoy, tumigil ka ah! Ang kapal ang mukha ng babaeng yun. Who does she think she is? Ha? Pilipitin ko yun eh. Hindi naman po magagawa ni Kuya Migs yung sinasabi ng lalaki at saka si Tita Ched po ang love niya. Alam ko naman yun. Kahit naman ako, hindi rin ako naniniwala eh. Mabait naman si Migs kay Sir Nick. Tsaka sa lahat sa atin dito, lalong-lalo na sa'yo. Pero syempre, hindi ko pa rin naman ganun kakilala si Migs.
base lang naman sa mga ipinapakita niya sa'yo, yung kabaitan niyang sinasabi ko. Kaya nga, nagtataka ako eh. Bakit sinabi ni Alvin yun? Eh, ang alam ko, magkaibigan sila eh. Kung alam po lang ni Tita Ched ang nangyayari, hindi po siya maniniwala. Kasi po alam niya na mahal siya ni Kuya Migs. Nako, huwag mo na nga isipin yun. Problema yun ng matatanda. Mabuti pa, ipag-pray mo na lang sila, ha? Okay? Pray na. Papa Jesus, alagaan niyo po si Papa Nick, at saka si Tatay Lino at si Upeng. At saka po sana matapos na po ang problema ni Kuya Migs. At saka sana mahalin na po ako ni Granny Hershey.